Well, friends, magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin ngayon ang patungkol po sa isang lugar na ayaw nating mapuntahan. Ayaw po nating puntahan ng sino paman. Ayaw po nating maging destinasyon ng sino paman, lalo na po ng ating mga mahal sa buhay. Ito po ay ang patungkol sa impyerno. Kasi nung last time, ang pinag-usapan natin about real na heaven, no? Yung is heaven real? At yung mystery ng kamatayan, mga testimony na nagkaroon na ng mga death experience at nakabalik pa, at yung kanilang account ng mga patotoo kung anong nakita nila doon sa langit. At hindi lang po yan mga haka-haka, sapagkat pwedeng yung kanilang mga kwento ay may kanya-kanyang version. Lalo na depende sa culture, depende sa language ng isang tao kung taga saang lugar siya. Pero sa Biblia po, the Biblia na ating pong sinasandigan ng ating pananampalataya, ang salita ng Diyos. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ito pong salita ng Diyos ay nakasulat po dito sa papel na ito. Itong papel na ito, what is written here is the Word of God na isinulat ng mga mighty men anointed by the Holy Spirit. At ito po ay ang ating pong babasahin ay yung story about sa Lazarus, si Lazarus at ang mayaman na lalaki. Meron pong account sa Luke 16:19 to 31. Isang kwento po yan about kay Lazaro, na kung saan isa po siyang pulubi. Naglilimos po siya. Sabi po dito, may isang mayaman, laging nakasuot ng mamahaling damit. At saganang-sagana sa pagkain sa araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natadtad ng sugat ang katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumog, na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidila ng kanyang mga sugat. What a terrible situation, hopeless situation ng isang taong akala mo'y talagang sadlak na ng kawalang pag-asa, si Lazarus. At yung isang mayaman. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Yung kanyang pagkabosing nandoon pa din, no? Kahit nasa impyerno siya. Gusto niyang sabihin ay utusan ni Amang Abraham yung pulubi na nandoon sa kanyang katabi na magdala ng tubig o kaya po kahit daw dut-duton lang ang kanyang dila ng tubig. Okay? At sabi po dito, kaya't sumigaw siya. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtitiis ng kahirapan. Hindi po masamang maging mayaman. Hindi rin po okay. Hindi rin po okay na ikaw ay na sinilang na sa mundong ito, pulubi, mamamatay ka pa rin na pulubi. It's not the perfect will of God for us because He is an abundant God. He is a blessed God. Pero po ang pinapakita dito na hindi nagkaroon ng mercy sa panahon ng buhay pa yung mayaman, wala siyang mercy at wala po siyang giving spirit para man lamang ito'y kaahabagan itong pulubi na si Lazaro. Pero makikita po natin dito, sabi sa kwento na bukod dito, doon po sa sitwasyon ng Abraham's bosom, sa paraiso na kung saan nandoon si Abraham, meron pong chasm, meron pong bangin sa pagitan, sabi ni dito sa verse 26, kaya't ang mga naririto ay hindi
makakapunta riyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. So, ibig sabihin doon sa final destination ng nakapasok sa langit at yung mga napunta sa impyerno, they cannot mingle anymore with each other. Hindi na pwedeng lumipat. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kautusan ni Moses at ang mga propeta, yun ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga yon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran nila ang kanilang mga kasalanan. Napakinggan po natin ang story about po kay Lazaro at sa isang mayaman at na eksperyensyahan niya na siya ay napunta sa isang lugar na hindi ka nais-nais, puno ng paghihirap. At ito pong lugar na ito ay, ang description pa po sa Bible is gnashing of teeth, na kung saan may pagragot, gnashing of teeth. Ano po ba yung pupunta sa impyerno? Because we don't want to go there. So, ulitin po natin yung Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ngunit sa sa chapter 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So yun po yung napakalinaw na description. Hindi po nilikha ng Diyos ang impyerno para sa tao. Ang Hades po ay nilikha para kay Satanas at sa kanyang mga kakampi at sa mga wicked angels na nagrebelde sa kalangitan, nagrebelde sa Creator. Hindi siya nakalaan para sa mga tao. Kaya po dapat hindi tayo makasama doon sa mga pupunta doon. Ang sabi po sa Revelations 21:8, sino yung mga pupunta doon? But as for the cowardly, the faithless, yung mga walang pananampalataya, the detestable, yung mga mamamatay tao, the sexually immoral. Ngayong panahon ay kayo na po yung bahala kung ano yung pagkakaunawa ninyo ng sexually immoral, sorcerer, kasamahan po ng mga manggagaway, ng mga kasamahan po ng mga witchcraft, no? Yung mga, sabi po dito, idolaters, yung mga sumasamba sa mga ginawang Diyos o kaya sa mga Diyos-Diyosan, sa mga nagsisinungaling, yung mga nagsasaksi, lalo na sa mga korte, no? Gumagawa ng mga storya, kahit hindi totoo, ay sapagkat nabayaran, nagpi-pledge o naggagawa ng mga kwento o kaya po, kahit sa simpleng bagay, sabi po dito, all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur. Kumbaga, asopre, yung parang sa lava, no? Kasi asopre, sabi dito, with fire and sulfur, which is the second death. Pag binasa naman po natin ang Galatians 5:19-21, we don't want to go there. Kaya po, binabasa na po natin ito ngayon. Galatians 5:19-21, it says, the acts of the flesh are obvious, sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, galit, poot, yung hindi pagpapatawad, pagkakampi-kampi, discord, jealousy, yung sobrang pagkamainggitin sa kanyang kapwa, fits of rage. Ngayon, ang dami na pong mga traffic incidents na marami pong mga nag-aaway, meron din nagiging resulta ng kamatayan dahil po sa galit lang sa simpleng mga
simpleng bagay sa traffic na hindi pagkakaunawaan. Kita po natin na mas marami po yung mga taong mas madaling magalit, parang very quick ang kanila pong temperament, yung tinatawag natin ngayon na mga yung mayroong anger management. Napakarami mga kapatid. Sabi po dito, it could qualify us sa kapahamakan, hindi lang sa bilangguan, sa lupa, pero pwede rin sa hanggang doon sa second life, no? So, alisin po natin yung sobrang paging magagalitin. Paano po yun? Mamatay tayo sa ating mga sarili. Let Christ live in us. Tanggapin natin si Jesus because hindi po natin kayang baguhin ang sarili natin. We need to be rejuvenated o hindi po rejuvenated, yung metamorphosis. Alam niyo po ba yon? Yung galing sa kukon hanggang ito po ay naging paru-paro. And it could be the experience of someone, of anyone who received Jesus Christ as their Lord and Savior. For in 2 Corinthians 5:17, ang mga nakay Kristo ay mga bago ng nilalang. Yung mga lumang bagay ay nawala na. Ngayon siya ay isang bago ng nilikha. And si Jesus, pag tinanggap po natin sa ating puso, siya po ang magbo-born again sa atin. At ang born again experience is a life na nababago po, nagkakaroon po ng 360 experience ang buhay ng tao mula sa kasalanan patungo sa liwanag, patungo sa isang buhay na pleasing sa Panginoon. So sabi dito, sino yung pupunta sa impyerno? Yung may mga selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness. Okay, siguro naunawaan nyo naman yon kahit hindi ko po yun na-explain. Debauchery, no? Drunkenness. Okay. Drunkenness. Siguro sa Tagalog ko basahin, no? Para kahit hindi na po ako mismo yung mag-explain, yung Word of God na mismo. The orgies and the like, I warned you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So, hindi makakamana ng buhay na walang hanggan. Hindi makakamana ng kingdom of God ang sino mang taong gumagawa ng mga bagay na na-mention sa Galatians 5:19 to 21. So, ito pong impyerno ay ayaw natin na pag-usapan kasi ayaw nga natin yung idea of hell. We don't want that idea because it is eternal punishment. Sabi po sa Matthew 25:46. Puntahan ko po ang Matthew 25:46. Kung ano po yung impyerno. Matthew 25:46. Okay. Matthew 25:46, it says here, He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for any one of the least of this, you did not do it for me. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So, yung namuhay na mayroon pong righteousness, kabanalan, sabi po dito, ay pupunta siya sa buhay na walang hanggan. Pupunta siya magkakaroon siya ng eternal life, hindi po sa damnation, hindi po sa kapahamakan. Okay, so, another po, pag binasa ko po sa earlier verse ng Matthew 25, sabi ng Panginoon sa kanyang account, o dito sa kanyang salita, sabi po dito, sa paghihiwalay ng sheep at ng goat, may pagkakaiba po ang description ng sheep at ang goat, no? Ang mabait o kaya po ang may righteousness ay ang sheep, pero yung mga rebellious ay it typifies o kaya inahalintulad
sa kambing. Ang sabi po dito sa, basahin ko po ang Matthew 25, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. So, hihiwalay po ang mga kambing sa kanan, sa kaliwa, at ang mga sheep ay sa kanan. Then the king will say to those on his right, "Come, you are blessed by my Father. Take your inheritance." Wow, what a good news. What a good news. The king. Okay, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. So, mga ilang example, ibig sabihin, yung tao na may kabaitan, compassion for others, ay mayroon po siyang edge, mayroon po siyang karapatang pumasok sa gloria ng Panginoon. But the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you?" Sabi ng mga tao sa storya dito, sabi ng Lord, nung ako ay nangangailangan ng damit, hindi niyo ako binigyan ng damit. Nung ako'y may sakit, hindi niyo man lang ako binisita, hindi niyo man lang ako tinulungan, hindi niyo man lang ako tiningnan. At nung ako'y nasa prisuhan, you didn't came to visit me. It's all about the duty of God, of men, is to live with love for others. Okay? So, sabi ng dito sa storya, sa verse 37, "Lord, hindi ka naman namin nakita. Jesus, hindi ka namin nakitang nabilanggo. Jesus, hindi ka namin nakitang walang damit. Jesus, hindi ka namin nakitang nagutom." But sabi ng Panginoon, "Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me." Ano man ang ginawa ninyo sa mga maliliit na ito, ang mga walang maigaganti na mga tao, yung mga taong walang maibabalos, no? If you do something good to them, the Lord, ginagawa mo daw yung para sa Diyos o para sa Panginoon. You know, kahit na po sa mga blind o sa mga deaf, do not put a stumbling block in front of the blind. Huwag kang gagawa ng paraan para madapa ang bulag, umabangga siya. Because may kakampi po yan. No? Maging ang mga deaf. Do not curse the deaf, sapagkat kakampi niyan ang Diyos. Pag tayo po'y nagpapautang sa mga walang maibabalik, tayo po'y sa mga pulubi ay nagpapautang tayo sa Panginoon. At dito po, sabi dito, "Lord, when did we see you hungry?" Kailan ka namin nakita, Lord Jesus, na gutom ka? Di ka namin nakitang gutom ka, or kaya wala ka, o kaya hindi ka o napaha, o kaya yung ibig sabihin thirsty. Kailan ka namin nakita? Di ka namin nakita na walang damit, or hindi ka namin nakita na nabilanggo ka. When did we help you? Pero sabi dito, "Truly, I tell you, whatever you did not do." Ano mang bagay na hindi ninyo ginawa sa maliliit na mga tao, to the least of this, you did not do it to me. Then they will go to eternal punishment, but the righteous to eternal life.
So God is not mocked. Whatever a man sows, the man reap. Ano man itanim natin, yun ang ating aanihin. At the end of the age, the angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them away in the blazing furnace. There will be gnashing, may pagragot ng ngipon, gnashing, weeping, and gnashing of teeth doon po sa impyerno. So ayaw po natin yan. Pag pinuntahan po natin ang John 3:16, John 3:17, John 3:18, sabi po doon, for God so loved the world. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 17, it says po, na for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned. Bakong kondemnado, it's not condemned. Ang sino mang sumampalataya. But whoever does not believe stands condemned already. Kondenado na. Condemned already anyone who does not believe, because they have not believed in the one or in the name of God's one and only Son. And this is the verdict, sabi ng verse 19, na dumating na kasi ang liwanag, pero ayaw nila ng liwanag, gusto pa rin ng mga tao ang kadiliman. Mga kapatid, mga kaibigan, napakaganda po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Kaya pag tayo po ay nagkukumunyon, pag tayo nagtitake ng communion, ng cup, that typifies the blood of Christ, at pag iniinom natin po o kumakain tayo ng tinapay na nagtitipify ng blood ng Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. It's so powerful. Healing comes pag naniniwala tayo na si Jesus ay namatay, nabuhay maguli, at siya po ay babalik muli. Anyone who believes on Panginoong Hesukristo ay ligtas at maliligtas. Ang sabi po sa 1 John 5:11, ito ang patotoo. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan lamang natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen. So, there is only one way of salvation. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mga kaibigan ko, sa mga nangyayari sa mundo na sa kabila ng mga kaganapan ng gyera, hindi lang po doon sa Middle East, kundi doon din po sa Europe, sa Ukraine, sa Russia, at dito po sa atin sa Pilipinas, nagbabanta rin ang hidwaan sa mga dalampasigan at sa ating mga isla at sa ating pong mga sovereignty. We really need to be serious sa buhay na ito. Kailangan po ay pag-isipan natin na ang mga sarili natin, ang ating mga mahal sa buhay, ay mailagak po ang ating pananampalataya sa Panginoon, sapagkat siya lamang ang kaligtasan natin. Whatever happens, may nuclear weapon man dyan, ballistic missile man dyan, na sumabog dyan, mga kapatid, whatever happens in this world, basta po tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, we have that blessed assurance na tayo po ay pupunta sa kanyang paraiso. Pupunta tayo sa langit, hindi tayo pupunta sa Hades, hindi tayo pupunta sa impyerno, because we have believed, because we have received Jesus Christ as our Lord and Savior. 1 John 5:11, it says, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. At kung ito po'y first time nyo palang na napakinggan ang ganitong gospel, opo, may religion ka, may pinag-aralan ka, may pera ka siguro sa bangko, kilala ka, or sino ka man,
Pag hindi pa po natin binuksan ang puso natin para sa Panginoong Hesukristo at sinabi natin sa Kanya, Lord, we acknowledge you are my Lord. I acknowledge na ikaw ay anak ng Diyos na namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ako ay maligtas. That is very powerful because man can be saved if he believes in his heart and confess with his mouth that Jesus Christ is Lord, he will be saved. So I'm inviting you today to join me in prayer. Seryosohin po natin ang pagkakataong ito. Ano ang date ngayon? Tandaan po natin, this is the day that the Lord has made. This is the day of your salvation. Kailangan po mismong magmula sa bibig mo, from your heart, na ganito po yung prayer niyan. Dapat po sasabihin mo sa Panginoon na tinatanggap mo siya because Jesus Christ is a gift. God sent His Son. But kinakailangan po na tanggapin natin sa ating puso. Can you pray with me today? Heaven is open for you. Hallelujah. Panginoon, salamat po. You can repeat po this prayer. Salamat po sa mensaheng ito. Binubuksan ko po ang aking puso para sa iyo, Panginoong Hesus. Inyo po akong patawarin sa lahat kong mga kasalanan, sa mga nagagawa kong kasalanan o mga kasalanan man na aking pong nagawa simula sa pagkabata. Iyo po akong linisin at patawarin. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. Ako po ay naniniwala na ikaw po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat po at tulungan mo ako, Panginoon, na patuloy mabuhay na mayroong kabanalan, mabuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon,